Ako nga pala si Tita Rosie Bautista. Ako yung 7 years old pa lang, engaged na dito. Ako isang ampon lang na ang tatay ko at nanay ko, PR from Matantubig ako, doon ako pinanganak. Mula doon sa aking pagka sa bukid, nagpaampon ako. Ako mismo ang nagpaampon. Na ito nga ang negosyo. 8 kami na tinuruan yan para kami ay matuto magnegosyo ng buntal. Pero sad to say, mahirap. Ako lang ang nagsawa. Kasi nung namatay yung nagpalaki sa akin, yung lalaki sila, pinakaw nila lahat ang ari-arian. At pinamanahan ako, binawi nila. Ang hindi lang nila nabawi sa akin yung karunungan, yung skills na yan. Kaya iyan ang naging simbolo ko na minahal ko ang buntal. 1987, I had my own company na. Pero prior to that date, yung nagpalaki muna sa akin. Ang pangalan ng kanilang business ng Baliwag Straw Hat. Noong 1987, nagsarili ako ng negosyo ko, Baliwag Buntal Enterprises. At my own name. At nung unang dumating ang Prince ng Thailand dito sa Pilipinas, siguro elementary ako nagbigay ng buntal hat. Dahil dun sa nagpalaki sa akin, simbolo daw ng Pilipinas, buntal hat. When I was, I think siguro 8 or 9 years old ako nagbigay. Ako nag-abot. Simbolo ng Pilipinas. Ang dami kong nahanap din na bansa. Hindi ko na ma-recall. Dahil dyan, ako nag-represent. Sa 25 na business sa buong Pilipinas, documented lahat yan. Ako, isa, number 13, ang Baliwag Buntal Enterprises. Pininansa ko ng gobyerno for that. Sa Italy, hindi marunong mag-English ang tao doon, Spanish ka. May college ka, konti lang Spanish. Paano ako magbebenta? Nag-demo ko, tapos nilagay ko yung mga kasamahan ko, nag-hire sila ng interpreter. Sabi ko, mag-interpreter ako, wala pang akong kita. Alam ginawa ko, nag-demo ko, nilagay ko yung hat na ganyan, dating ang pera, ang dami, donasyon, lumilid lang ako. Talent ang bigay sa akin. Kaya ganun ko yung kamahal. 2010, binigyan ako sa buong Pilipinas ng Sipag Pinoy. Smart ang nagbigay sa akin sa Inares Stadium, yung ginawa sa Pasig. Sa 1,800 na tao, 5 sa korporasyon at 5 sa individual. Tita Rosie, because of buntal, number 1 ako. Diba, binigyan ako ng 100,000. Anong halaga ng pera nun? Malaki pa, diba? Alam mo kung saan ko doon na lang? Nagulong ko sa mga bilanggo para matuto sila, magkaroon sila ng negosyo. Dinala ko yung pera ko doon sa ating bilangguan sa Malolos. Nag-training ako ng 3 months. After that, natuto sila. Kumikita sila, nagsarap sila ng bilanggo. Kaya siguro, ito, nung 1960s, 70s, and 70s, 1920s, nagsimula yan eh. Kaya iyan ang naging tatak ng Baliwag. Lahat ng bahay sa Baliwag. Babae, lalaki, wala bang bakla nun. Babae, lalaki lang, tanda, bata. Kasi hindi ka pwedeng pumasok sa eskwela nang hindi ka nakapaglalala isang ikot. Hindi ka papapasukin ng nanay mo. Yun, 1 week bago mayari ang isang lugar. At iyan, 7 steps. Hindi isa lang. From the Quezon, pinipick up ko doon. Nakita mo yun, no? Para gusto mo yung bumait, ipik ko kayo ron. Para lumambot. Kasi from Quezon, matigas pa yan. Palalambutin ko yan. Kukunin ng leader ko. Kanina, dami nang sikuha. Tapos, pag Saturday, dadalhin nila dito. Ayan. Ito na yung finished product. Pwede po. Ngayon, kung gusto mo lumambot, doon, itry natin. Pag mo ialis ang kamay mo, tapos susunod mo yung kamay mo, paa mo, parang imitan mo, dapat gawin. Nakapantay na. Kasi dapat i-align mo. Okay, go. Kaya mo to, Yan. Mabida, madaling maganda. Oo, maganda. Nakita nyo kanina, hinipo nyo, Matigas, Tinatanong nila kung gaano daw katagal ang magamire. It depende sa quality ng fiber. Kasi may fiber na matagal mo nang pinapress ganyan, iniilo ang tawag.
Hindi nyo ba naririnig? Pagka hinata ko, napaka-crunchy, no? Kasi yun ay ibig sabihin, matigas na matigas ka. Later on, ano narinig nyo, di ba? Parang hihina-hina yung ingay. Sabihin, lumalambot na. Ito ngayon, kukunin ng weaver, lalalahin nila 1 linggo, babalik dito. Ayan, malambot na. No. Kanina, matigas, di ba? Ready for anong meeting yan. Alam niyo ba ang sombrerong buntal? Ginamit na revolutionary ng ating mga bayani. Si Aguinaldo, yung ating presidente. Pumunta kayo sa Bigan, makikita mo na buntal. Marami akong natulungang mga weaver na iangat natin ang ating nakilala, ang buntal. Because of pagdanganan and godon. Sila, kung natatandaan nyo yung Olympic sa Mexico, lahat ang delegate ng Pilipinas nakabuntal. Ang mga foreigner, mas pinahahalagahan nila yung gawang kamay. Kamay, hindi machine. Kasi iba yung craftsmanship. Diba? Kasi kung iyan ay hindi pinahahalagahan nila. Since 1920s until now, ang market is still pa rin. At imagine mo yan, ito, pag ganito, packable, reversible yan. Pwede mo siyang ganun. Which is, hindi pwede sa ibang klase ng sombrero. Kasi ang 1 linggo, imagine, ang bayad ko sa kanila, 600 to 700 isang ganito. Kaya kung makayayari sila ng 2, 1 linggo, magkano? Wala silang puhunan. Lahat akin. Kaya, ibig ko sabihin, doon ako binigyan ng tipid sulit idol na kumikita kayo kahit 5 wala kayong puhunan. Bilang kayo taga Baliwag, not only for Baliwag, for your own town, kilalanin nyo yung bayan ninyo. Kalimbawa, kagaya sa Baliwag, kilala ang buntal. Sana matutunan yung kahalagahan ng arts and crafts ng inyong bayan. Kayong mga kabataan, ang sumisigaw ni Jose Rizal, pag-asa ng bayan. Totoo kaya ngayon sa panahon na to? Totoo ba kayo yung pag-asa ng bayan? Kayo ba yung mga batang sandigan ng katotohanan, sandigan ng kalayaan? Kayo ba yung mga kabataan, ikararangal ng magulang at ikararangal ng bayan? Yun ang iniiwan ko sa inyo. Sana hope and pray, maging ganun kayo. Thank you. Minsay natuwa ang may likha, 7,000 pulo ang ginawa. Mga hiyas na inilatag sa malasudlang dagat. At ang bayan niyang pinili, nasa dulo ng bahaghari. Kaya't 1,000 kulay ng aking kumakaway. Piliin mo rin ang Pilipinas, kapulo ang kwintas ng pelas. Piliin mo, yakapin mo, kayamanan niyang likas. Piliin mo ang Pilipinas. Kasayahang di